Hello po. Hello po mga kababayan, mga minamahal. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 30 ng Hunyo, June 30, 2024 po. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay 8:25 na. 8:25, alas 8:25 ng umaga, Sunday at walang pasok at late tayo nag-vlog. Opo, ah, wala kasing pasok at pinanood ko muna yung vlog ni Engineer Toto Kaosi ngayon kasi yun ang topic ko eh. Opo, at medyo maganda yung talakay niya ngayon eh. Pero dadagdagan ko ngayon, katulad ng pangako ko kahapon, patungkol dito po sa yung pag-acquire ng lupa. Opo, kasi eksperyensado po ako dyan eh, kasi bata pa ako eh. Alam ko na yan eh. Hanggang ngayon. Opo, hanggang ngayon. Alam ko yan. At yan po ang isi-share ko sa inyo. Para dun sa mga lumaki sa Maynila, hindi alam ito eh. O yung mga lumaki sa city, hindi ba? O kaya yung hindi nasubukan na nagsaka o lumaki sa palayan. Hindi nila alam ito. O sa mga hasinda, hindi nila alam. Kaya isi-share ko yung kaalaman ko po sa inyo at tapos magbabanggit na lang ako ng mga Bible verse. Opo, yan po ang tatalakay ko ngayon. Ang title po ay The Land of Pugo, Porac, Pampanga, Lito Lapid. Ayan po ang title ko ngayon. Nababasa nyo po The Land of Pugo, Porac, Pampanga, Lito Lapid. At ang main kuwan ko dito, yung CLOA na ang ibig sabihin ay Certificate of Land Owner Award. Ayan po, award lang po yan, hindi pa title yan, award. At tatalakayin ko po yan, papaano nangyayari yan. Opo, sa aking pagkaalam. Pero kung may mali ako ay pwede naman na aaminin ko naman ang mali ko. Isishare ko lang po yung pagkaalam ko. Opo. Ayan nga kung ano ang nangyayari diyan sa mga lupa na yan. Opo, pero ngayon ay bago ko makalimutan ay nais ko munang pasalamatan yung second batch kahapon. Pasensya na po kayo hindi ko nabanggit yung first batch kasi nga hindi ako nagkuhan sa oras eh. Ang akala ko mahaba na eh. Kaya pinutol ko na o hindi ko na binanggit yung mga pangalan nila. Ito po sila at ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa mga subscriber. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibig Cumpio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Ronel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, may ka-eskwela ko nung na Umali sa taga Batangas. Babae, maganda. Kamag-anak siguro ito. Jolie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo,
Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres. May ka-eskwela din akong Andres noon sa elementary. Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Aradio, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Leber Mamon, Anang Lapas Iloilo, si Ana Marie Aldisimo o nag-comment siya kahapon at welcome po kayo. Sabi niya na kuwan siya, yung naniniwala siya doon sa sinasabi ko, ano. Ay salamat po, ano, at welcome po kayo, no. Si Eli Kasley, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa. Ayan po. Salamat po sa inyo. Sa inyong, lalo na yung nagko-comment para alam ko kung ano ang ibablog ko. Kukuha ako dun sa mga komento nyo. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo, no? Ito po sila na ating panoorin at suportahan kasi nakikita ko na mga totoo yung sinasabi nila at para po sa bayan. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing. Ito nga, dito ako kukuha ngayon ng topic ko Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantor, Divina Apostol, CJ Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Walde Carbonil. Ayan po sila, no? Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila. Dahil nakikita ko na para po sa bayan ang ginagawa nila. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Naku, nasisilaw na ako nitong reflection ng ilaw. Hindi bali, bibilisan ko na lang, ano. Yun nga po, ano, itong CLOA na ang nagtatrabaho po nito ay yung Agrarian Reform. Sila po ang nag-i-issue nito na magbibigay sila ng Certificate of Land Owner Award. Award lang po. Pero ganito po yan nung bata pa ako, siguro mag-high school ako, dahil yung nanay ko ay marami siyang namana na lupa, more than 7 hectares. Ngayon, yung ibang tenant namin, gusto nilang kunin yung excess. Opo, ay mga bata pa kami noon. Pero ang sabi ng nanay ko ay, tika muna, kanya ay marami akong anak, sabi niya. Kung hahati-hatiin ko yan sa anak ko, sabi niya, ay wala pa silang tigi 1 hektarya. Kasi 10 kami magkakapatid, ay kung hahati-hatiin yung halimbawa na 8 hectares o 9 hectares, ay wala pa kaming tigi 1 hektarya. Kaya hindi natuloy yun. Ganun yan. At nung may mga edad na kami, may mga asawa na kami, binayaran namin yung mga tenant namin. Mababait naman sila para kunin na namin yung lupa na 4 hectares po yun. Opo. Pero ang mother ko, siguro
mahigit na 10 hectares ang kwan niya, ang kung isama na yung mga residential. Ganun po yan. Ay nakuha namin. Oh. Ngayon ay kaya nga alam na alam ko ito eh. Alam na alam ko yung itong ganito eh. Kasi kung hindi lumaban si nanay, na-i-award yun sa kanila. Opo. Ngayon, may ikikwento naman po ako dito. Sa amin din, mayroong nyugan. Mahigit 100 hektarya po yan. Ari na mga Kastila. Pero parang yung pamilya nila, wala na dito. Inabandon na nila o wala, hindi na mubunga yung mga puno eh. Opo. Hindi napapakinabangan eh. Ngayon, ay hasinda po yun. Ngayon, ang ginawa po ng agrarian, hinati-hati yan at ini-award po sa mga tao. Ayan po, mahigit 100 hektarya po yan. Opo. At naibigay naman sa mga tao. Naibigay po yan. Pero ang problema, yung mga kapitan na kung saan ay malapit sila doon, ay yung mga anak nila ay kahit wala pang asawa, ay nabigyan ng 1 hektarya. Yung mga pamilya nung mga nasa barangay level. Pero hindi pinakialaman po ng mayor, hindi. 100 hectares po yan at hanggang ngayon ay nasa tao. Pero ang problema po ay simpre walang makain yung mga magsasaka po eh. Walang makain. Ang ginagawa nila, kasi nga na-award na sa kanila eh, ay isinasangla nila sa mapipira. Yung kalahati, ganyan, o may portion silang isasangla, pwede naman yun, sangla laman, pero hindi pwedeng ipagbili. Kasi na-award lang sa kanila eh. At yun po, binabayaran po yan. Binabayaran, pero po sa murang halaga. Ayan po sinubdivide yung 100 hectares na, more than 100 hectares na asinda. Ako, nung bata ako eh, napunta ako doon eh. Halos maligaw ako eh. Hindi na ako makabalik eh. Opo. Ay bata pa ako eh. Ay mabuti eh, mayroong tao na nagkuhan sa akin na naghatid sa akin hanggang doon sa gate. Kasi nagkuhan kami yung naghahanap kami ng kasoy. Opo, ay ang daming kasoy doon. Pumasok kami. Ay bawal yun. Pero mga bata naman kami. Kaya alam na alam ko yan na yung asinda na yan ay hindi namumunga yung mga nyug. Opo. Pero kung ako kasi may nyugan din po kami eh. May nyugan kami, kabisado ko po ang nyug. Opo. Pinakamabunga na nyug, yung mga nyug namin. Opo. Siguro, kung yung nyug lang ng mother ko, mga kulang-kulang 1 hektarya. Opo. Pero kung pagsama-samahin yung sa lola namin talaga, ay mahigit 3 hektarya. Yung may-ari talaga dati, ay simpre pinarti-parti na eh. Ngayon, kaya alam na alam ko, ang kailangan lang pala dyan ay mag-alaga ka ng ibon. Opo, mag-alaga ka ng ibon at dadami yung ibon, kakainin nila yung mga ang tawag namin dyan ay yung mga beetles. Opo, yung kumakain ng ng ubod ng nyug, nasisira nila yan eh. Kaya pala hindi nabumunga. Kasi doon sa amin, ang daming ibon eh. Ang daming ibon na palagay ko ay idalagaan yun ng yung lulo ko. Yung mga ibon na yan. Hindi umaalis eh. Naandun sila. Opo, at kinakain nila yung mga naninira ng ubod ng nyug. Kaya ang daming bunga po. Ang daming bunga. Maisir ko lang po sa inyo, Ngayon ay ito nga, ang sinasabi ko,
kung ang isang tao mayroong lupa na sobra, ay kinukuha po yan ng agrarian at ibinibigay po sa mga tenant o doon sa mga magsasaka. O kahit na sinong walang lupa na tao, pwedeng pong bigyan yan para maging productive yung lupa na yan. Yung nga sinasabi ko, yung Nyugan na 100 hectares mahigit, ang dami ng bahay ngayon doon. May mga puno na rin. Parang naging baryo na talaga. Mga asinsyado. Kasi nga, naandun na rin yung mga yung may mga pira. Nagtayo na rin sila ng bahay. Kahit na nakasangla lang. Opo. Ay siguro, afterward, kung may title na yung magsasaka, ay ibibinta na rin ng tuluyan. Ganun po yan eh. Kasi may mga bahay na sila eh. Mga retired teacher, ganyan. O mga retired military, naandun na sila eh. Bumili sila ng kalahati nung 1 hectare, ay malaki na yun para sa bahay at saka mayroon silang kaunting solar. Ganun po yan. Pero dito po sa amin, wala po nakialam na gobernur o mayor o mataas na opisyal ng agrarian na kumuha ng lupa. Wala pong ganun. Opo, dito sa area namin, dito sa Zambales, ang dami pong ganyan na ari ng mga Kastila na kung minsan ay wala pang title yan eh, mga tax deeds lang eh. At yung tax deeds po, hindi po namang nangangahulugan na property mo na yun, hindi po. Pero ang ibig sabihin ay interesado ka o alam mo yung kasi kung minsan po 3 ang nagbabayad ng tax deeds eh. Opo, lalo na kung ganyan kasi gusto ng isa mapunta sa kanya. Kaya hindi po ang tax deeds. Pero parang posisyon mo rin kasi hindi mo naman babayaran yan eh kung hindi mo talaga nakita o hindi mo puposisyonan eh. Ganun po yan. Usually sa mga kabundukan po. Opo. At isishare ko po sa inyo yung mother-in-law ko ay marami po siyang nabili ng mga rights dyan sa kabundukan na hanggang ngayon ay binabayaran nila ng tax deeds. Pero hindi mapunta sa kanila kasi nga ay kailangan apurbahan po ng ng DNR. Opo. Pero ina-acknowledge ng mga tao na sabyanan ko yun. Ina-acknowledge nila. Opo. 3 hectares ganyan, 3 hectares, 3 hectares ganyan. Marami siyang nabibili eh. Sinasangla nung mga yung pumupunta ron para ayusin yun. Tinatamnan nila ng mga mangga ganyan. Pero kako hindi pala sa kanila ito. Kasi nga kung sa kanila the title ay hindi pala eh, din sa kanila eh, parang award lang eh. Ganun. Ngayon, at itong biyanan ko po, kaya alam ko, bali pangatlo na ito patungkol dyan sa klowa. Ay nakabili din siya eh sa pamamagitan ng klowa. Opo, hindi po siya magsasaka. Pero nung hinati-hati po yung ari ng ito eh, mga Lisaka, yung former gobernur ng Zambales, kauna-unahang gobernur ng Zambales, Lisaka, Kastila po yan. Ang daming lupa niyan. Ngayon, pinaghati-hati yan. Yung biyanang ko, nakakuha din siya ng kulang-kulang 1 hektarya. Opo. Kaya alam ko eh na binabayaran namin pero sa murang halaga. Tapos, yun nga, mayroon kami nung award. Pero na-convert na sa title kasi nga fully paid na eh. O mayroong certain period, ewan ko kung 15 years eh, makukuha mo na ang title eh. Kung walang naghahabol, ganun po yan. Kung walang naghahabol, kasi nga problema yan eh. Opo, yun namang sabyanan ko, binayaran niya yung binayaran niya yung talagang tenant kasi negosyante lang yung biyanan ko.
mayroon siyang grocery store, ay ang dami ng utang nung tenant ay isinangla sa kanya. Ngayon, binayaran mo niya. Kaya sa kanya na award doon sa biyadang ko. Kunyari, siya ang nagsasaka. Ganon. At malaki din at saka nasa highway. Opo, maliit lang na portion kasi yung mga kinuha talaga ng mga magsasaka yung magaganda yung malapit sa highway. Pero may sariling kalsada. Ayan po, ang ikikwento ko sa inyo. Papaano yung klowa? Ina-award po yan sa mga tao. Opo, ng gobyerno sa murang halaga. Kasi nga tiwangwang yan o ayaw na nung may-ari O nasa Amerika na yung may-ari, hindi ba? O hindi na nila, kuminsan lugi pa sila kasi nagbabayad sila ng tax Ganon. Ayan po para maintindihan po natin yung klowa. Ngayon, palagay ko, ito nangyari po dito sa Pugo dyan sa Pampanga, ganon din yan. May lupa na pag-aari ng isang mayaman na hindi na inaasikaso o kaya ay naabutan ng agrarian reform. Nakita ng agrarian yan na malaking lupa yan na iisa lang ang may-ari. Ngayon ay bawal po yun Bawal. Bibigyan ka lang ng 7 hectares. Tapos, i-distribute yan sa mga tao. Ayan po. Kaya sila nagkakaroon ng award. Ngayon, ang problema po dito, pag na-award na sa kanila, ay ayun nga, papasukan yan ng mga politiko. Mga dami lang pala yung binigyan. Halimbawa, 4 o 5 ay tigi 1 hektarya, ay dami lang pala ni gobernur yun o ng mayor. Later on, ay mapupunta dun sa mayor yan o sa gobernur. Ayan po, palagay ko ganyan po ang nangyari. Nakapangalan dun sa isang tao na tauhan nila, usually, ganun po yan Mahirap na tao na taga dun. Pero later on, ay isasangla kay gobernur o kaya ay dami lang yun. Kaya naipapatayo yung Pugo. Yung malaking hektarya na yan na 10 hectares daw o kahit na 5 hectares o 4 hectares, malaki na rin po yan na kung saan ay naandyan ata ang 40 na buildings. Buildings po hindi mga bahay Kaya nga kako, imposibleng hindi malaman ni Kwan yan ni Lito Lapid. Ay lalo na yan, ay dyan sa lumaki. Ay sa probinsya po, ay lalo na kung ganyan, ay alam ko yung Purak ay Kwan namin yan, boundary namin yan sa Sambales din May portion na boundary namin ang Angeles at saka yung Purak. Saka Kapas Tarlac. Ay imposible pong hindi malaman yan ng gobernur, ng mayor o ng mga board member yan. Kasi dito nga sa probinsya, kung malaki-laking bahay lang ang ipapatayo mo, ay kumakalat po kung sino ang may-ari niyan Hindi ba? Ay marami pong marites, hindi ba? At magkakakilala po ang mga tao sa probinsya. Kaya imposible po na hindi alam yan Hindi ako naniniwala. Ay lalo na ganyan, malalaking building yan at marami. 40 ata na building o 46 o 36, aywan ko. Ay, basta marami yan. Hindi ba? Ngayon ay kukuha po tayo ng verse sa Biblia para maniwala po tayo na hindi pwedeng hindi alam yan ng mga tao dyan na nasa gobyerno. Opo, ito po nung Tower ni Babel, ay gumawa po sila ng tower unang city na yung tower nila ay aabot daw ng langit. At ang reason po nila ay gusto nila isulat ang mga pangalan nila dun sa tower.
at para hindi sila makalimutan ng mga tao at hindi sila ma-scatter abroad. Yun po ang purpose nila. Kaya sila gumawa ng Tower ni Babel. Pero ayaw po ng Diyos yun kasi ang command ng Diyos, kuwan ninyo, sakupin nyo lahat ang mundo o mag-expand kayo sa ibang lugar. Hindi sakupin kung hindi takpan nyo ng tao ang mundo. Parang ganun. Takpan nyo ng tao ang mundo. Ang ibig sabihin, mag-expand kayo na mag-expand. Yun po, hindi ba? Pero ang isang kinuha ko dito, gusto nila isulat ang kanilang mga pangalan para hindi sila makalimutan. Hindi ba? Basahin ko na lang po Genesis 11, verse 4. And they said, Come, let us build ourselves a city, a tower whose top is in the heavens. Sa iba po, that will reach heaven. Ayan po, gusto nila na aabot hanggang alapaap o ayaw ko kung saan yun, hindi ba? Ay kaya nila sigurong gawin yan. Kasi 1,000 years ang mga tao noon nabubuhay hindi, mga 600 na o 700 years nung Tower ni Babel. Let us make a name. Ayan po sa iba po ay isusulat natin ang ating mga pangalan. Pero dito, let us make a name for ourselves. Let not we be scattered abroad over the face of the whole earth. Sa iba, ay ang nakasulat ay so that we will be remembered. And we will not be scattered abroad. Kasi doon lang sila sa Tower ni Babel doon lang sila. Siguro may mga kwarto sila doon. May mga kumplito na sila doon. Doon na lang sila titira. Ganun po. Pero ang isa po na nakuha ko dito ay isusulat natin ang ating mga pangalan para hindi tayo makalimutan ng mga tao. Ayan po, hindi ba? At aywan ko kung maniwala kayo, hangga po ngayon, ugali po yan ng tao o nadala po ng tao yan. Nadala po o kaya namana ng tao yan dun sa Tower ni Babel. Na mayabang po ang tao, sobrang yabang. Hindi ba? Kung magpatayo ng building, isusulat niya ang kanyang pangalan o kaya yung mga pangalan nila ng mga associates. Hindi ba? Punta po kayo sa mga building ngayon na andun ang mga pangalan na malalaki ng associates nila o kaya ay apelido nila. Karamihan yan, hindi ba? Walang building ngayon na malaki na walang pangalan. Hindi ba? Namana po natin yan. Ngayon, sasabihin ni Lito Lapid na hindi niya alam, ay sinusulat nga ang mga pangalan yan Hindi ba? At punta po kayo sa malalaki na construction ngayon, hindi pa na-construct ang building, isinusulat na ron ang pangalan. Pinipinturahan yung 4 na plywood o 6 na plywood at isusulat na ron ang building. Anong building yan? Drawing doon. O ito, pag napinis, sabi niya, at ito ang pangalan o ito ang gumagawa, pati nga mga engineer na andun di ba? Paano hindi nyo alam yan? Hindi ba? Mayayabang po ang mga tao ngayon. Simula pa nung simula. Gumawa lang ng bahay, gusto nang isulat nung sa karatula, hindi ba? Paano hindi nyo alam yan? Ay, dyan na ako hindi maniwala. Ang tao po, napaka gusto magpasikat, hindi ba? Isusulat po ang pangalan dyan, Kaya malalaman nyo po, hindi ba? Ayan na. Alisan na po natin yan, Kaya nga hindi ako naniniwala kay Lito Lapid na hindi niya alam yan o wala siyang alam yan. Tapos, pinagsabihan pa niya yung mayor, Mayor, ayusin nyo kanya, ayusin nyo! Sabi niya Aba,
Ay bakit ay paniniwalaan ka ba ng tao sa bunganga lang? Hindi ba? Hindi pwede yun. Kailangan may papilis o may dokumento. Hindi ba? Sinabi ko na nga na nung hinahanapan si Jesus Christ ng mga proof at saka evidences na siya ay anak ng Diyos o siya ay galing sa Diyos o isinugo siya ng Diyos, ay isa yung proof niya, yung testamento. You search the scripture, sabi niya, for in them you believe you have eternal life, but it is they that testify about me. Sabi niya, hindi ba? O, pang-apat yun. O, ano pang iba? Yung works, sabi niya, the works that I do, even though if you do not believe me, you believe my works, sabi niya. Wherein there is nobody else can do, sabi niya. Believe the works, sabi niya. Hindi ba? Yun ang nagtitestify sa kanya. Ayan po. Ay, ano ba ang ginagawa ni Lito Lapid? Ay, ayan lang. Sasabihin sa mayor na, ayusin nyo yan, mayor. Ay, bakit ganyan? Hindi ba? Bunganga lang. At tinanong pa niya, ay, laway na naman po yan laway, hindi ba? Oh, mayor, sino bang may-ari niyan? Oh, yang pugulan na yan, hindi ba? Sino bang may... Ay, simpre, laway lang yan, hindi ba? Ang daling sabihin na, ay, naku po. Ay, may dokumento na pinapakita si Engineer Tuto Kausing na tax deeds, hindi ba? Oh, may tax deeds na nakapangalan kay Lito Lapid at sa kanyang asawa, hindi ba? Oh, ay hindi naman posisyon yan, pero interesado siya. Kung saan man yan, ay kung malapit lang yan, ay konektado yan. Kasi nga inaward ng agrarian reform, ay paanong napunta sa kanya? Hindi naman siya magsasaka. Hindi ba? Hindi naman siya mahirap na tao. O, senador nga siya O, gobernur siya Hindi ba? Paanong maa-award yan sa kanya? Ayan po ang problema dyan. O sige po, at punta po tayo sa Leviticus 25:23. The land shall not be sold permanently, for the land is mine, sabi po ng Panginoon. For you are strangers and sojourners with me. Ayan po. Mayroon pong batas noon sa mga Israel na ang lupa ay hindi pwedeng ipagbili permanently. May reason po diyan Ano? O, ayan O, binanggit ko na yan, Binanggit ko na. Pero sa ngayon, hindi na po nagkuhan yan. Hindi na po nagpalagay ko sa Israel. Wala na yan yung ganyan. Kasi nga, sila ay sinakop ng Babylonia, sila ay sinakop ng Assyrian, at sila ay nasa ilalim ng Romans, ay wala na yan. Kasi nga, wala na silang kaharian Wala na silang batas patungkol dyan. Pero may batas dati na ganyan. The land shall not be sold permanently, for the land is mine, sabi ng Panginoon. For you are strangers and sojourners with me, sabi niya. 1 King 21:3. But Naboth said to Ahab, ito po yung yung naikwento ko na sa inyo, nung ito si King Ahab ay gusto niyang bilihin yung hari po ito si King Ahab. Gusto niyang bilihin yung lupa ni Naboth na ubasan din. Ubasan ay ayaw ibenta ni Naboth. Yun po ang kwento niya, The Lord forbid that I should give the inheritance of my fathers to you. Supporting verse po ito patungkol dun sa Leviticus na binasa natin. Si Naboth ay isang Israel at si Ahab, king ito ng Israel. Pero nahati na ata ang kingdom dito. Binibili ni Ahab kasi kursunada niya ay ayaw ibenta. Yun ang rason. It is forbidden hindi inaalaw ng Diyos na ibibinta. Ay forever yan kasi ibibinta mo sa king hindi ba?
Ngayon, ang istorya po dito ay pinakialaman ni Jezebel. Pinakialaman ni Jezebel, yung asawa ni Ahab, yung Queen Jezebel, pinakialaman. Kumuha ng 2 testigos kasi nagproklama si Ahab na sa araw na ito lahat ay magpapasting o mag-aayuno o magdadasal sa Panginoon. Sa araw na ito, proclamation ng king ay kunyari may 2 tao na nakakita kay Nabot na hindi nag-aayuno o hindi nagdadasal. Ayun, pinatay si Nabot. Ganun po yan sa kagagawan ni Jezebel. Ganun po kasama si Jezebel. Gumawa sila ng proclamation na sa araw na ito ay mag-aayuno o hindi kakain. Ay kumuha siya ng 2 testigos na kunyari nakita si Nabot na kumakain. Ayun po, pinatay ngayon legally, legally, binato si Nabot pinagbabato ng mga tao namatay. Pero ito po ang kwento dyan, after that, napunta na kay King Ahab yung lupa ni Nabot. Ngayon, after 3 years naman, namatay naman si King Ahab sa Gira. Gira nila sa Syria. Ayan po, napatay siya. Ang pumalit, yung anak niya. After a while, namatay din yung anak niya na aksidente. Afterward, aywan ko kung anak niya o anak din niya pero sa ibang babae ata hindi kay Jezebel. Naging hari 'yon. Pinatay naman nung General of the Army kasi nag-rebel din na ang mga army, pinatay. Ngayon, nung nangyari 'yon ay si Jezebel naman ay pinuntahan na ng General of the Army at kinubkob na siya. In 13 years po, tinignan ko namatay din si Jezebel. Namatay siya. At naikwento ko na yan sa inyo, inihulog siya ng mga gwardya niya. Inihulog siya. Kasi inutusan ng General of the Army kinukubkob na siya Kinukubkob na kasi kung sino ang sa akin, who is with me, come, sabi niya, ayun, dumungaw. Ngayon, nung dumungaw sa durungawan, ay, yun na. Inutusan niya na, ihulog na si Jezebel sa durungawan, namatay. Ganun po, at kinain ng aso. Hindi ba? Yun ang kwento dyan. Numbers 36:7, no inheritance in Israel may be transferred from tribe to tribe. Bawal po, hindi ba? Hindi pwedeng i-transfer kasi nga may mga portion sila na pinaghati-hatian nila yung lupang pangako. Pinaghati-hatian na yan ng mga tribo nila. May tribe of Benjamin, tribe of Judah, hindi ba? Ayan po, ay hindi pala pwedeng i-transfer because each of the Israelites is to retain the inheritance, ayan po, of the tribe of his fathers. Ayun, gusto nilang i-retain ang mga yung mga lupa na kanilang hinati-hati noon na napunta sa kanila kasi nga kinubkob nila yung lugar. Ayan po Leviticus 25:10 itataas ko lang po and you shall consecrate the 50 year. Ang ibig sabihin make it holy yung 50th year of after 50 years. Ito po ay dahil ito ang tinatawag nilang Jubilee, year of the Jubilee. 7 times 7 is 49. Yung 50 year, lahat po ng bilihan, wala na. Wala na yan. Hindi na iuunod yan. Lahat ng sangla. Maganda nga, kung may utang tayo, ay wala na yan.
binabaliwala na yan. Yan po ang the year of Jubilee ng mga Israel. Pero nga, hindi na pinapractice ito ngayon kasi nga ay wala na silang kaharian eh. Noon po yan, and you shall consecrate o make holy the 50th year and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. Pati nga yung mga alipin yung mga alila, pinapalaya na yan. Wala na, kahit na bininta ng kanilang magulang o bininta nila ang kanilang sarili, wala na yan after 50 years. It shall be a jubilee for you, and each of you shall return to his possessions, and each of you shall return to his family. Ayan po. Maganda po sana kung ganun, ay pero nga ay palagay ko wala na ito, yang the year of the Jubilee. Ay pero ito ay kinukuha pa rin nila, pinapractice pa rin nila yung siniselebrate nila. Opo, every 50 years. Ayan po, kaya nga may basis din yung gobyerno o yung agrarian o yung agrarian reform natin na i-award sa mga tao yung mga lupa. Lalo na doon sa mahihirap na magsasaka na kung saan ay doon na sila lumaki. Tama po yun. Biblical po yun. Ay kaya nga lang ay ang problema, alam niyo po ang problema, mga kababayan, mga minamahal, ay mga sakim po ang mga mayor, hindi ba? Ulitin ko, dito sa amin, wala pong ganun. Hindi po pinakikialaman ng mayor. Talagang nakita namin na ina-award sa mga tao. Ang dami ko na nakita na ganun. Na hanggang ngayon, pinakikinabangan nila. May mga apo na nga naandun na sila sa lupa na-award sa kanila. Mayroon nga akong estudyante na nakapunta ako doon sa lupa nila. Ang ganda kako nitong lupa nyo nasa highway, malaki, may bundok siya. Ang ganda kako at malaki kako ito. Ano kako ito? Saan nang galing? Sa kanya sa yung dating gobernador natin, sabi niya, yung sa Lisaka, na-i-award sa kanila. Ayan po, hindi ba? Ang laki. Parang may 3 hectares kako ito oo kanya, sir. Ganun po yan. Pero malayong bayan po yun sa amin. Kaya, nasa kanila na yung lupa hanggang ngayon. At hindi na siya nag-engineering. Huminto na siya. Ngayon, yun na lang ang inaasikaso nyo. Ang ganda. Ang gandang lupa talaga. Marami siyang pananim. Ayan po. Yan lang po ang kinikwento ko sa inyo. Pero nga, yan lang yari pala dyan sa Pugo, Pampanga. Hindi ba? Kay Lito Lapid, hindi ba? Kung saan dyan siya lumaki, si Lito Lapid, naku po. Hindi ba? Ay sakim nga ang tao At yan po ang sinasabi ko sa inyo, na ang kasakiman po ng tao ay walang hanggan. Opo, wala po talaga. Ididemanda pa daw ata si si Toto Kausing ay magpakita po kayo ng papilitos. Hindi ba? Huwag niyong gamitin ang kapangyarihan nyo. Opo, ay maawa po kayo sa mga tao na mahihirap. Sabagay, kung talagang binibinta nila o dami sila, ay kakutsaban na lahat po yan Kaya mahirap po kalabanin talaga yan. Sige po, at hanggang dito lang po at sana po tayo ay may natutunan sa aking salaysay at lalo na dito sa mga verse na inilatad ko at dinadalahin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po mga kababayan, mga minamahal, at marami pong salamat sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.